Gagawa tayo ng chocolate messy cup. Wala kang oven pero gusto mong gumawa ng bake na negosyo, ay nako, gamitin na ang kaldero. Yes po, pwedeng mag-bake ng cake sa kaldero at pwede mo itong gawing pang negosyo. Ito ay moist chocolate cake, kinat natin at nag-layer tayo ng Oreo na whipped cream at chocolate sauce. Okay, so gawin natin yung ating moist chocolate cake batter. Meron tayong all-purpose flour, cocoa powder, ito ay unsweetened, baking soda, konting asin, maglagay tayo ng instant coffee powder, white sugar, brown sugar, milk powder. Ang gamit ko ay Bear Brand. Tapos ay imiksa muna natin ito. Next ay maglagay tayo ng cooking oil, itlog. Kung gusto nyo eggless na recipe, meron tayo. Ilalagay ko sa description box yung recipe video natin. Tapos, maglagay tayo ng vanilla flavor. Ayan. Konting suka. Mix na muna natin yan. And then, next, maglagay tayo ng hot water. Okay. Tapos, i-mix natin ito ng maayos. And ayan, eto na siya. So, ngayon ay ilagay na natin sa ating cake pan. So, yung cake pan ko ay may parchment paper sa loob para madali lang siyang matanggal kapag naluto na natin. So, ilagay na natin yung ating cake batter dito. So, isa na muna yung lagyan natin dahil kahit malaki na yung ating kaldero, oh yes, kaldero natin siya lulutuin dahil wala akong oven. So, pero gusto ko bake yung ating cake. So, dito tayo sa improvised oven natin na kaldero magluluto. So, kahit malaki na etong kaldero natin, kapag ganito yung shape na gagamitin mong cake pan, ay hindi siya kakasya kung dalawang ilalagay mo. Actually, may malaki pa ako nito. Pero yun nga, hindi siya kasya. Pero kung yung kaldero nyo ay maliit, pwede naman na yung cake pan na gamitin ay bilog. Okay, so isa lang na natin. So, eto yung setup niya sa loob. Naglagay lang ako ng metal na mapapatungan natin. So, wala po yung tubig. As in, empty siya. Yung metal lang na mapapatungan sa loob ang meron. Para, syempre, hindi direct yung heat dun sa ating cake pan. And oo nga pala, i-tap na muna natin few times para ma-release yung air bubbles. Tapos isa lang na natin. Mag-ingat dahil ito ay mainit. Tapos ay takpan natin at lutuin natin ng mga 15 minutes to 25 minutes. So i-check natin siya 15 minutes. Tapos syempre kung basa pa, extend natin yung cooking time. And lutuin lang natin siya sa low to medium low heat. And check natin. 15 minutes. Okay. Gamit tayo na. Parang, ay, hindi pa. Masa pa siya, oh. Tignan nyo. Oh, so, extend natin yung cooking time. Okay, check tayo again. Yan, so, gamit tayo ng toothpick. Okay. So, eto total ay 30 minutes. Yan. So, pwede mo siyang i-check ng 25 minutes. So, hanguin natin ito, tapos isa lang natin yung natitira nating cake batter. Ayan, naluto na din yung ating pangalawang salang. So, napalamig na natin siya sa ating cake pan for 10 minutes. Pero, kailangan pa natin siya i-cool completely. So, tanggalin natin sa ating molde. So, itaob natin siya dito sa ating cooling rack. Oopsie. Ayan. Tapos, i-peel natin yung parchment paper. Gusto yung tignan? I-peel natin gently yung ating parchment paper. Ayan siya. So, itabi na muna natin ito and i-cool natin completely. Okay, so habang pinapalamig natin yung ating cake, ay mag-crush tayo ng ating Oreo. Ito ay para sa ating whipping cream. Ayan. Oops. So, i-crush lang natin ito. Ayan. Tapos, mag-whip tayo ng whipping cream. Okay. So, ito yung ating liquid na whipping cream. Magdadagdag tayo, ha.
kasi parang kukulangin tayo nito. So, eto na muna, tignan natin. Ayan, so i-whip na natin ito until mag-double ang kanyang size. Ayan, so eto na siya. Dinagdagan ko yung ating whipping cream dahil kulang na kulang yung kanina. So ngayon naman ay mag-fold tayo ng ating Oreo dito sa ating whipping cream. I-fold lang natin ha. Ayan. Fold lang natin siya. So hindi natin uubusin yung ating crush na Oreo. Bale, magiging pang toppings natin or additional na palaman. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay, malamig na yung ating cake. So, i-cut natin siya in 2 cubes. So, ang size na gagawin ko ay nasa 1 inch lang. Okay, para naman sa chocolate sauce natin, meron tayong semi-sweet na tsokolate. Chinap ko na siya para madaling matunaw. Tapos, maglagay tayo ng mainit na evaporated milk. Pwedeng cream, pero okay na din ang evaporated milk. Ayan, so eto siya. Kung gusto nyo na mas runny, pwede naman. Or kung gusto nyo na mas makapal, okay lang din. Ako gusto ko ganito lang para talagang ma-coat lahat ng ating cake. Ayan. Okay, so mag-assemble na tayo. So, meron tayong cup dito. Ito ay 16 ounce. Pwedeng gumamit ng mas maliit. May 12 ounce nito. O kung gusto nyo mas malaki. And, pwede din na ibang packaging. So, ito yung available sa akin. So, okay. Sa pag-assemble, ikaw na ang bahala kung ano yung gusto mauuna. Yung whipped cream ba or yung ating cake. So, dito sa gagawin natin, unahin ko yung ating whipped cream. Ayan. Oops, hindi ko siya ma-perfect. Hindi ko siya abot. Okay, ayan. Next layer ay yung ating cake. Sa pag-arrange naman ng cake ay unahin mo yung gilid para makita yung beauty. So, ayusin mo ha. Huwag mo naman siyang siksikin para paglagay natin ng ating chocolate sauce ay ma-coat lahat ng ating cake. And then, maglagay tayo ng whipped cream. Pero hindi ko siya isang bilog lang na ganyan. Ganyan lang. Huwag mo na siyang lagyan sa gitna para pagbuhos natin na chocolate sauce ay dire-diretso. And then, maglagay tayo ng Oreo na crush. Ayan. And then, another layer ng ating cake. So, same. Gandahan mo yung paglagay. Okay, next na cup na gagawin natin ay may chocolate sauce na. So, same. Maglalagay ako ng whipped cream sa bottom. Ayan. Okay, maglagay tayo ng first layer ng ating cake. Tapos next, maglagay tayo ng ating chocolate sauce. Ayan. Tapos, another layer of whipped cream. So, eto, dadamihan ko na. Maglalagay na ako sa gitna. Since meron na tayong chocolate sauce sa bottom. And then, mag-layer tayo ng ating chocolate cake. And then next, maglagay tayo ng chocolate sauce. Ayan. Ooh. Oh my gosh. Chocolatey. Tapos, pwede ka maglagay ng whipped cream. So, optional, pwedeng wala na. Or, maglagay ng whipped cream. Ayan. Then, mag-topping tayo ng Oreo. And then, takpan natin. Ayan. Kung hindi nyo agad ilalagay yung chocolate sauce dun sa ating cup, pwede naman na pabaon. So, maglagay tayo sa container. Ayan. Tapos, takpan natin yan. Tapos ay, ipabaon mo na siya.
Or kung dine-in, dine-in. So, kung dine-in ay pwede mo siyang ilagay sa maliit na cup. Tapos, eto, for take-out. Ayan. So, eto yung assembled natin na walang chocolate sauce. Ngayon, yung pabaon natin na chocolate sauce ay ibubuhos na natin. So, yes, pwedeng si customer ang maglagay ng chocolate sauce nila para ma-excite naman sila kasi diba, napaka-chocolatey tignan. And oo nga pala, masarap i-serve ito ng malamig overnight sa chiller at pwede din sa freezer overnight. Okay, so tikman na natin. Ito yung tinakpan natin kanina. Okay. Ayan, tikman. Ang bango. So, tikman natin siya. Wow. Talagang daming chocolate sauce ang nailagay natin. Ayan na. Right balance siya. Good idea talaga na may whipped cream. And syempre, harap ka na ng whipped cream na hindi masyadong matamis. Usually naman ng mga whipped cream, hindi masyadong matamis. Kaya, kung may whipped cream kayo, huwag nyo nang lagyan ng asukal or powdered sugar para hindi na masyadong nakakaumay. Eto, tamang-tama. Yung whipped cream ay very light lang yung lasa. Naka-complement siya dun sa ating moist chocolate cake at sa ating chocolate sauce. Sarap! Oh my God. Kung gusto nyo maliit na size, pwede ha. Ito kasi 16 ounce, so medyo siya, matangkad. And again, yung ating cake ay moist. Yes, ito talaga yung gusto ko sa mga cake. Hindi dry. And alam nyo, pwede mo ito ilagay sa freezer. Ito din yung naisip ko kanina. Kung meron lang tayong ice cream maker. Pero kasi nabibili na pang bahay lang, I think nasa mga 2,000 plus. Ice cream maker siya. Parang sundae yung dating niya. Gusto kong bumili nun. So, instead na whipped cream yung gamitin natin as layer, pwedeng ganun. Diba? Cake, ice cream, cake tapos ice cream na naman. And then, maglagay ka ng chocolate sauce. Diba? Diba? Ang dami talagang mga pwede mong gawing pang negosyo. So, anuhin mo yung brain mo na maging creative. Napakadali lang kasi may social media na ang dami mong makikita na idea tapos lagyan mo ng sarili mong twist. And of course, kung ayaw nyo ng moist chocolate cake, pwede naman gawin yung strawberry yung ating cake. Tapos maglagay ka ng whipped cream na strawberry and then lagyan mo ng strawberry na syrup or strawberry sauce. Again, pwede na hindi cup or hindi ganito yung lalagyan or container or packaging mo. Pwedeng, merong isa para siyang pa-square. So, pwedeng ganun. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!